Welcome back to my channel. It's me, Caroline Abigail, and for today's vlog is our first official day here in Sapa, Vietnam. And ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga tourist spot na pwede ninyong puntahan dito sa Sapa, Vietnam. So, nandito kami sa Sun World, Sapa Station. And bukas na natin papalikin ang Sun World Fancy Fun. So, ngayon, pupunta tayo dun sa Globe. Dahil itatanong natin yung booth papunta doon sa Alpine Coaster. So, nakabook na ako sa Klook. And alam nyo ba guys, merong free shuttle going to Alpine Coaster. So, kung gusto nyo makatipid, yun ang pwede ninyong gawin. Magtanong kayo sa booth. So, try ko siya itanongin if pwedeng maka-avail ng free shuttle kahit sa Klook kami nag-book. Kita nyo tong Globe guys. Makikita nyo na mismo dyan yung counter ng Alpine Coaster. So, dyan kayo pwede bumili ng ticket and magtanong kung yung schedule ng van going to Alpine Coaster. So, yung free shuttle going to Alpine Coaster, nakaabot kami. Buti na lang sakto. Okay guys, so ayun, nakaabot tayo dun sa Alpine Coaster na van ng free shuttle kasi malayo-layo rin yun. So, para makatipid kayo, antayin nyo yung van transfer. Actually, sa Klook lang ako bumili ng ticket. So, pwede rin pala yun. Kahit sa Klook ka bumili ng ticket, pwede pa rin nyo i-avail yung free shuttle. We're finally here sa Alpine Coaster! Yan na siya! So, kinlaim ko yung ticket doon. Tapos, ibigyan nila kayo ng physical ticket. 200,000 PMD siya kapag dito kayo bibili. By the way, guys, may free locker dito. So, kung may mga valuable things kayo, medyo malaki bag nyo, pwede nyo na iwan dito sa locker. So, libre naman siya, walang bayad. So, iniwan na namin yung mga bags namin para ma-enjoy natin yung Alpine Coaster. Are you scared? Are you scared, guys? Mama's scary, but we will try. Thank you. Charan! Okay, let's go! Sa totoo lang, guys, natatakot din naman ako. Pero tinatapangan ko lang talaga. Ano ba to? Look at that. Nakakatakot, di ba? Kailangan ating tapangan. Isa lang to sa mga hamon ng buhay. Book ko siya sa Klook, guys, for 420 pesos. Mas mura siya sa Klook i-book kasi may voucher akong ginamit. So, kaya medyo mura. Tapos meron pa akong Klook points. So, ginamit ko rin siya. Kasi if wala, ganun, parang nasa around almost 500 pesos siya. Look at that truck, guys. Ay, ang saya. And red wine. Ha! Ba't ako matatakot? Ba't ako matatakot? Totoo lang, guys, may fear of heights ako. Pero, let's do this. Ako marunong mag-drive. Paano mag-drive? Hindi, may preno yan. Ito lang, preno lang naman yan eh. Ganon, preno. Release, preno. Preno rin. Okay, okay. Kaya ko yan. Ba't ako kakabahan? Mom, you can do this, Mom! You can do this, Mom! Kakabahan. You can do this, Mom! Pag tilapon ko, nasa Pinas na ako eh. Mama, daig ka ng baby, oh. Uy, mag-isa lang. Mag-isa siya. Oh. Ay, hindi. May daddy. Ay, may daddy. May daddy. You can do this, Mom! Ito, hawa. Bye! Huwag mo lang pindutin yung ano. Ano ba umupo dito? Hawakan mo nga saglit. Okay. Okay. Oh, how to drive? Okay. How? Oh, no, I don't know. Marami. How stop? Tuturuan ka dun, no? Marami. Oh, ikaw. Cha-cha! Stop, stop. I don't know how to drive. This way. Yeah. This is control speed. Push have to go faster, Faster. medium, and slow. Okay. This one's slow. No, stop. Cannot stop. Stop to finish. Okay. Only Go, medium, Medium, like and this, slow. and fast. Don't Fast. go too slow. Okay, Only okay. medium and fast. Medium and fast. Yeah. Okay. Keep this to 25 meter. 25 meters. Ready? I don't know.
lang isa. So, ang haba nung track is 5 to 7 minutes siya. Pero sobrang sulit. Napaka-memorable niya. Hindi ko siya makakalimutan. Sobrang saya. So, panik na tayo sa taas. So, nakausap na namin si Kuya na i-drop kami sa Moana Cafe and pumayag siya. Sobrang bait niya. So, ayun. Kaya yun, pwede niya siyang gawin. So, makiusap lang kayo sa driver na from Alpine Coaster, i-drop na kayo sa Moana para mas makatipid kayo sa pamasahe. Yung sinasabi ko sa inyo, take advantage nyo yung mga libre dito sa Sapa. Kaya dapat alam nyo yung mga free shuttle dito para malaki yung matipid ninyo. Okay guys, so we're going to buy some ticket here in Moana Cafe. So, okay. 4 tickets please. 90,000 BND kasama na yung drinks doon. Kasama na dun sa babayaran nyo. Welcome to Sapa, Vietnam Moana Cafe! Ang ganda! Nakikisama sa atin yung panahon kasi usually dito talaga sa Sapa. Bihira yung ganito ka-clear yung sky. So, tingnan nyo, napaka-clear. Ang ganda mag-picture. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nakikisama sa atin ng panahon. Hindi siya foggy na, usually kasi mga napapanood ko, foggy nila naaabutan to. Pero ngayon nakikisama sa atin ng panahon. So, halika, mag-picture tayo sa mga to. Look. Ah. Ito yung sikat to sa Moana. Yan ba si Moana? Guys, so ngayon, order na tayo ng drinks. I-claim na natin siya. So, pili tayo ng ating drinks. Ito yung kanilang menu. Pakita ko sa inyo. Drinks na pwede nyong i-claim here. Coffee, tea, and soft drinks, and beer. So, it depends on you which one to choose. So, for me, magka-coffee na lang ako. Dumating na yung ating coffee. Ito yung milk coffee nila. So, makonti lang yung choices ng coffee. Gusto ko lusawin muna yung yellow kasi parang sobrang tapang nung pagkakape nyo. Tingnan nyo guys. Sobrang tapang. Aatakin yata tayo ng acid dito. Shake ko lang. Ba malamig na, tapos malamig pa iinumin ko. Okay guys, hello again. And we are finally here in Paradise Restaurant. And nilakad na lang namin siya from Moana Cafe. So, 11 minutes walk siya. Kaso guys, pangpatayan yung lakaran. Panay hagdanan. Panay pataas. So, medyo pawis kami ngayon. Hiningal talaga kami. Ngayon, umorder kami na spring roll. Kasi yun yung pinakasikat dito sa TikTok na nakita ko. Yung kanilang spring roll. And then, umorder na lang kami ng isang beef. No, para may meat tayo. And then, may gulay din. So, later ipapakita ko sa inyo. So, dito kami kakain kasi sikat nga siya sa TikTok. Just like what I said a while ago. And, alam niyo kung bakit siya pinupuntahan ng maraming tao. Kasi nga, look at the view naman. Kakain kayo with the view. Kaya maraming dito pumupunta kasi overlooking siya sa view ng mountains ng Sapa. So, hintayin na lang namin yung order namin para makapag-lunch na tayo. Tignan natin to. Hindi ko alam tawag dito, pero isang klase siya ng spring roll nila. Ito. Recommend ko itong Paradise Restaurant if you're going here in Sapa, Vietnam. Isa to sa mga kainan nyo, especially hindi rin sila ganun ka-pricey and napakarami rin ng kanilang serving. Tsaka pansin namin, tsaka lang nila lulutuin once na nag-order kayo. So fresh talagang isi-serve sa inyo. Tapos naman dun sa kanilang serving time, medyo matagal lang nga ng konti kasi ngayon lang nila lulutuin kapag ka-order nyo. Pero lang, hindi naman ganun katagal. Mga 20 minutes siguro kami nag-antay and sabay-sabay naman nilang isi-serve sa inyo. So for me, okay na okay dito sa Paradise Restaurant. So kain na tayo ng lunch. Okay guys, so we are currently here inside the Grab car and we just finished our lunch. And for today, our next stop is Cat Village. DIY lang tayo ngayon and wala tayong tour guide na kukunin for Cat Village. So let's see kung kakayanin natin.
Okay guys, so ngayon nagrenta ako ng aking costume for 100,000 dong. Ngayon kayo magpa-makeup if wala kayong ayos for 200,000. Vietnamese dong siya. So, costume tayo kasi minsan lang naman tayo dito. Oh, sino ka dyan? Prinsesa. Prinsesa ng Katkat. Sabi ko sa inyo, papasok na ako sa loob. Malamig pero paninindigan ko to. Papasok na ang prinsesa ng Katkat. Di ba 100,000 lang? Gando. Oo, di ba? Welcome to Katkat Village! So after a few minutes, nag-rest lang kami ng 30 minutes and nag-ayos lang ulit sa hotel. And now, pupunta tayong Sapa Lake para mag-picture kasi itaon na natin ngayon lalo na't wala namang fog. So lakad lang tayo, mga 10 minutes walk away from our hotel, yung Sapa Lake. Okay, so we finally arrived here in Sapa Lake. And medyo wala ng araw. So sana maganda pa rin yung shots ng pictures natin. Here you go. Papakita ko sa inyo. Ang ganda dito. Ang daming flowers. Tapos ito yung lake. Charan! Alam niyo maganda dito. Yung medyo maaraw kayo pumunta. Mas ma-appreciate niyo yung beauty ng lake. Pero ngayon kasi, hinahabol ko talaga itong lake na mapuntahan ngayon. Kasi, dun sa weather app, baka tomorrow is medyo cloudy na at mag-fog to. So, hindi natin masyado ma-appreciate at pangit yung pictures natin. So, magpipicture lang kami here! So, naghahanap kami ng pan-dinner ngayon. May nakita kami dito, Panay Pinoy. Pag mga Panay Pinoy, mga tirador tayo ng mura. So, dito tingnan natin, barbecue. Ako Prague. Gusto ko ng Prague. Okay, so we are cooking. Look at that. So nagbo-barbecue na lang kami. Okay na eh. Kasi medyo malamig. So ano mo yung kamay mo? Tutok mo. So ngayon, medyo bumabagsak na yung weather. Sobrang umuusok na rin yung mga bibig namin. So, nag-decide kami kumain na muna. And ayan, si Papa siya ay nagluto. Tingnan nyo guys yung usok. Grabe. Kita nyo? Sobrang usok, check. Sobrang lamig na. Pero sa temperature 9 degrees lang. Pero sobrang lamig. Hello. Hello. Mating na yung rice. So mag-barbecue lang tayo, right? 1. So let's eat and let's taste the barbecue. Ngayon lang kami nag-barbecue. Actually, if you're going to go in Hanoi and here in Sapa, you will see a lot of stores na parang nagba-barbecue sila. Nagba-barbecue. Hindi pa namin siya na-try kasi usually more on noodles nga kami dahil malamig na yung weather. Pero this time, nag-barbecue kami para matry naman natin yung barbecue nila dito sa Sapa, Vietnam. So ngayon, let's eat. Let's try the fried rice. Ito po yung kanilang fried rice. Try. Ang sarap ng fried rice, guys. Try nyo itong fried rice. Sarap. Ang barbecue, hindi siya kagaya sa atin na matamis na barbecue. Medyo maanghang siya. Hindi ko alam kung dun sa pinahay nila, pero maanghang siya. So, wala silang sauce here, pero meron silang chili. So, pwede nyo siyang ilagay din. If gusto nyo pa more anghang. Pero maanghang na siya for me. Pero, this one is good. Yung kanyang karne ay malambot. Today is the day. Finally, Fancy Pan is going to reopen. So, today is January 18. And alam nyo ba na
sobrang disappointed ko before kasi sakto yung trip namin natama doon sa linggo na under maintenance in Fancy Pan. At one of the reason why I really wanna go here in Sapa is because I want to go to Fancy Pan. Gusto ko akitin talaga yon kasi sobrang lamig daw doon, nagdi-negative. So, gusto ko ma-experience yung ganong weather. Ang Fancy Pan, nag-announce sila na magko-close ang cable car in monorail ng January 8 to 18. And dapat ang uwi namin 19. So, hindi kami talaga aabot. Kaya, ang nangyari, nirebook ko yung ticket para makapunta tayo dun sa Fancy Pan. And good news, kaka-release lang ng announcement nila parang 2 days ago na mapapaaga ang open. January 18, mag-open na siya, which is today. So, ngayon inagahan na namin yung punta ng Fancy Pan. Pero nag-decide na kami na 18, go na natin tong Fancy Pan since wala naman na tayong pupuntahan. Para yung Sunday is very chill na lang and babalik na tayo ng Hanoi. So, ayun, I'm very happy and excited. Pero sana may makita tayong view. Kasi tingnan nyo naman, guys, yung weather ngayon, medyo foggy siya. Anong oras na? Alas 8 na, pero wala pa ring araw. Kaya sobrang lamig ng weather. Hindi lang visible sa camera, pero nakikita ko uusok din yung bibig ko. So, ngayon, pupunta tayong Fancy Pan and kakain muna kami ng breakfast. I'll update you later, guys. Finally, here inside the Sunworld Plaza. Ito yung pinapakita ko sa inyo lagi, yung nakikita nyo sa labas na may malaking clock. No? Nandito tayo sa loob and dito mismo yung sakayan going to Fancy Pan. So, ngayon, pupunta tayo sa Muwang Funicular Station and doon tayo sasakay ng train pa Panek. So, here are the prices. You can just check it. No? And pwede rin kayo pumunta sa website ng Sunworld Fancy Pan para ma-check nyo yung mga updated prices nung kanilang mga entrance fee per station nila. Okay guys, so I finally got my ticket. Ito na siya. And by the way, binook ko nga pala itong aming ticket sa KKday. Kasi doon ko lang nakitang available. So, Klook, Agoda, wala siya. Binook ko na lang siya sa KKday. Doon lang ako nakakita ng ticket. So, if sa KKday kayo, magbubook, guys, kailangan nyo nang magbayad ng surcharge, especially kapag Saturday kayo pupunta. If Saturday lang naman kayo pupunta, kailangan i-upgrade yung ticket ninyo ng Saturday. And holidays, kailangan magbayad ng surcharge. So, since Saturday kami pupunta, kailangan ko pa dumaan doon sa ticket booth para magbayad ng surcharge fee, which is 46,000 Vietnamese dong per person. So, kaya binigyan niya kami ng physical ticket, in-upgrade niya into Saturday. Yung aking na-book sa KKday. Pero sa pagkakaalam ko, sa Klook, hindi niya na kailangan magbayad kasi sinasama na nila sa fee doon. Pero, dito sa KKday, kailangan ninyong sadyain and pumila kayo doon sa ticket booth nila. Pero, yun, okay na rin. Ito, kukuha tayo ng ticket. So, ingatan nyo to, guys. Sinabi sa akin, picturean siya. Kasi in case na mawala, at least may copy ka pa. Kasi ito yung magpapanik sa'yo hanggang pinakatuktok sa iba't ibang station na dadaanin natin. First time ko mag-cable car, guys. Sobrang saya ko. Na-excite ako. Xin chào! Nagbabay sa amin si Kuya. Hoy, bakit hindi pa naisara yung pinto? Isara nyo na yan. Ako'y kinakabahan. Bakit hindi sinasara yung pinto? Close the door. Lang yan para malakas sa akin. Hindi, boy. Hindi, boy. Kailangan isara yan. Ayun, sumara din. I'm so excited. Hindi ka masaya? Sakto lang, para ka na lang sa Ferris wheel naman ako eh. Hindi pa tayo nagganto. Nga eh, nag-Ferris Boy, wheel. ayun na ba? Ay. Masaya. Wow.
Ay, super wide. Super wide. It's super. Hello! It's so foggy, guys. Wala tayong makita. So sad. But it's fine. Yun talagang life. So, this one, 30 minutes ride tong cable car going doon sa almost peak na. Just enjoy this and see you later. Finally here inside, guys, nung hinintoan yung cable car. So, nandito na tayo sa peak. And almost peak na actually. Konti na lang. And, alam nyo na kasama sa atin ang view. Kita nyo? Pagdating nun sa pinaka-top, biglang nagsikat yung araw. So, parang biglang nag-clear yung sky, nawala yung fog. So, sana yung pagbalik natin sa pinaka-top, maganda talaga yung view, para maganda yung mga pictures natin. So, ayun, I'm very excited. Pero nandito tayo sa spot we're in. Dito yung kainan ng lunch buffet. So, if may nag-book kayo ng ticket na may kasamang lunch buffet, dito nyo siya i-claim. Marami nagsasabi, guys, na hindi worth it daw yung food dito. So, kaya, sabi nila, if kakain lang di kayo ng lunch, wag na kayo dito mag-lunch. Doon na lang kayo sa center. Mas okay daw yung food. So, ngayon, papanik na tayo para makita na natin yung pinakasummit. Okay, guys, update. Na-atake ako ng aking fear of heights. Kasi ang kipot ng hagdan ng tuhod ko. Tapos, ang lakas pa ng hangin. Parang tinatangay din yung katawan ko. Hindi na, wala pa kataas. Tapos, paano yung ulap makikita mo? Hindi aatake ng fear of heights. Pakalabig! Ang pakalabig! Ano ba? Kapit! Dito tayo, baka tangayin ako. Alam nyo ba, guys? Kapit! Dr. Reset! Pakalabig! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya magagdan! Sobrang yun yung paakitin namin, no? Yun yung Buddha. Hindi na aesthetic talaga. Nakaka-aesthetic. This is fancy pan. Okay, let's go. Kain natin yan. Parang nasa Baguio lang. Oh, boy, kinakabahan ako, boy. Let's go! Panik tayo! Charan! Going up! Guys, now we are finally here at the summit of Fancy Pan! Yay! Finally, naakyat din natin siya! So, alam nyo ba, guys, itong Fancy Pan is 3,143 meters above sea level. And ito yung pinakamataas na bundok sa Indochina. This is the highest mountain in Indochina. That's why it is called the rooftop of Indochina. Finally, we're here! I'm so happy! Nandito tayo sa cafe nila. Tingnan nyo ang aesthetic. Ang sikat dito yung kanilang hot cocoa. So, yun yung gusto kong i-try dito. Napapanood ko siya sa mga vlog. Parang ang sarap tikman. Tapos, meron pang view ka ng mountain while you are drinking your hot cacao. Yan sila papa, si mama. So, order tayo. Let's try their hot cacao. So, ngayon, magta-try na tayo nitong hot cacao nila. Super sikat na dito. And look at the view while we are drinking our hot cacao. Medyo mahaba-haba yung ating lalakarin at hagdanin. Kaya kailangan natin ng energy kaya hot cacao. So, inom na tayo. Tikman natin. Tikman ko na ang ating Fancy Pan cocoa. So,
Ito guys, nothing special. Just a normal chocolate drink lang. Sabihin mo hindi siya coca. Hindi siya coca. And lasa lang siyang Milo. Alam niyo yung Milo sa Pilipinas? Yun na ang eksaktong lasa niya. Na nilagyan lang ng whipped cream. Pero ayun, nothing special. Natural sa Baguio ng malapot. Hindi siya meron siyang parang mga yung parang nibs nung cacao nibs. Ito. Oo. Tapos, di ba nga, yung totoong cacao, if nakapunta kayo sa Baguio, medyo creamy, malapot siya, tapos may pait din na hint na chocolatey. Pero ito hindi, lasang powdered milk lang siya. So, medyo mahal siya for its price. It's 120,000 BND. So, around the 50 pesos to. Tarang binayaran niyo rin. Yeah. So, if you want to experience naman na mag-cafe na nasa ibabaw ka ng bundok, isang ka na makikita ng ganun. Sa pinakamataas na bundok sa Indochina. Tapos, yung view naman, grabe. Ganda. Then, punta kayo dito. And aesthetic din naman kasi nung kanilang itsura na kanilang cafe. So, sobrang ma-enjoy nyo dito para makapagpahinga kayo before kayo bumaba. May iba din naman silang drinks, hindi lang ito. If you want to try their coffee, meron din sila. Since yun naman ang specialty ng Vietnam. So, probably masarap yung kanilang mga coffee. So, ayun guys. Chill lang kami here and bababa na rin tayo mamaya sa Sapa Center. Time check. It's already 4 p.m. here in Sapa, Vietnam, and we're already here in Sapa Center. And right now, we're hungry na. So, we have to go to Hot Pot Center to eat our lunch plus dinner na din. And medyo umaambon ngayon. And the temperature here in Sapa Center ay sobrang bagsak. Usok na usok ang aming bibig talaga. Oo. Sobra. Sobra. Tingnan niyo naman yun. Sobrang fog. Sobrang lamig. Mas malamig nga dito sa Sapa Center kaysa dun sa taas ng peak ng Fancy Pan. Doon kasi may araw. Dito natatabunan siya ng clouds. Kaya sobrang fog ngayon and it's very cold. So that's why we decided to eat in Hot Pot Center. Actually, if you're going to go in Sapa, Vietnam, huwag niyong palampasin yung Hot Pot Center. Kasi especially pag malamig, alang masarap mag-hot pot. So mag-hot pot tayo ngayon. And yeah, let's go! We're finally here inside the Hot Pot Center. So doon tayo sa taas. Kasi yung pinakasikat dito na spot yung taas. Kasi makikita mo yung One Cam Lake. So tapat lang to ng One Cam Lake, itong Hot Pot Center. So nakikita ko siya sa mga TikTok vlogs. Kaya dito tayo kakain lalo na malamig. So, let's eat. Kaupo na kami and dito ang pinili naming spot sa may tapat ng One Cam Lake yan. Dito kami sa may balcony area nila. Kasi dito masarap mag-hotpot. O, diba? Ang ganda ng view mo. Tcharan! Sobrang lamig! Ang lamig talaga! So, order na tayo. This is the menu. Medyo ano lang dito guys ha. Yung menu nila, you have to translate it in English kasi may mga words lang na Vietnamese hindi naka-translate. So ngayon, order tayo ng hot pot kasi nga sobrang lamig ngayon. Kita nyo naman sa bibig ko. Actually here, in Hot Pot Center, it's not budget friendly. May presyo siya kasi it's a little bit pricey because this is hot pot and mga karne talaga, meat yung kasama dun sa kanilang hot pot. So, yeah, let's try it and mag-order na tayo. Which one is good? Good. Bestseller. Bestseller, best. This one? Mahal naman boy, yung pinakamahal pa pinili mo. Sarap. Kain tayo, guys. Sarap meron. Perfect food for this weather. And of course, hindi kompleto ang ating meal kung hindi tayo magko-coffee. We're here in Laika Cafe.
guys, so we are trying their drinks here in Laika Cafe. So sila papa nag-order ng egg coffee. Ako hindi. Kasi gusto ko matry sa simula yung Cafe Giyang. Kasi dun yung parang OG. So, nag-naughty ako. Ako kang luha ka pa. This is brown sugar milk tea. Pero mukhang hindi masarap. Okay naman pala. Yung itsura lang niya. Pero masarap siya. Saka iba yung tapioca pearl dito. Lasang gulaman. Tapos lasa mo din naman yung black tea. Tikman itong egg coffee. Egg coffee. Try ko siya. Tapang ng kape, pero hindi ko nasa yung egg. Parang bula lang to. Parang whipped cream na namnam niya, oo. Tapos ang tapang ng kape niya. Tapos ganyan lang siya kakonti as in. Mix-mix mo lang siya. Dito lang muna kami. And then mamaya lalabas kami para bumili na lang ng mga pasalubong. Yun lang. Tapos stroll around the city kasi babalik na tayo sa Hanoi, Vietnam. Kasi babalik na kami ng Hanoi, Vietnam bukas. What can you say about the weather, guys? Currently, negativity. Surrounds. Negativity surrounds. First time namin maranasan to. Wala pang 6 o'clock. Pero hindi na kami magkakitaan sa isa't isa. Ay, nasaan ka ba? Dito makita. Nasaan ka ba? Sobra. It's all dark. Ano yun? Sobrang lamig. Ang lamig, guys. So foggy. Paano ba gagawin natin dito? Ang laki ng vape dito. Wala kami makita. Sobra. Hirapan na rin mag-focus yung camera. Hey guys, so pumunta lang kami sa hotel para mag-drop ng mga binili namin pampasalubong. Ay yung mga binili namin na mga damit, of course for myself. Kasi mura nga ng mga damit dito. Bumili kami ng Adidas, Under Armour. So mura lang siya compared sa Philippines. And right now, because our trip is almost done, it's time to have a massage here in Sapa, Vietnam. Kaya nga sabi ko kanina guys, mas mura ang massage dito sa Sapa, Vietnam compare sa Hanoi Old Quarter. Actually, here, na-avail namin ang aming massage for only 200,000 Vietnamese dong. And actually, yung kanya original price is 270,000. Pero yung owner, nagbigay siya ng discount na 20% discount. Plus, binigyan pa kami ng herbal foot massage na libre. O, diba? Mas mura compare sa Old Quarter. Kasi sa Old Quarter, nagtanong ako doon, if you're going to convert it, nasa 1,000 pesos. Pero dito, 200,000 Vietnamese dong lang, 60 minutes full body massage. With free foot massage pa. Diba? Sulit na sulit. So, papatak lang siya ng mga 450 pesos. So, lika, dito kami magpapamassage. Ngayon, kami ay naghahanap ng makakainan kasi nakakagutom magpamasahe. Ayun. Kaya, ngayon, naghahanap kami ng pwedeng kainan lang sa gilid-gilid. Mura lang kasi gabi naman na. Light meal lang. So, kasi diba kanina ang aga namin dinner, parang 4 PM, lunch plus dinner na yun. So, gutom na kami ngayon. So, dito na lang kami around the area ng hotel namin para mabilis lang din makabalik. Okay guys, so ang ending, dito na lang kami sa convenience store. Ano ba yan? Kasi, bili na lang kami noodles. Kasi wala na talagang kainan dito sa malapit sa amin. Malalaking restaurants.
Gastos na naman talaga tayo doon. Kaya magdudusa lang tayo kasi snack light meal na lang naman. So, ito yung noodles na binili ko. Tapos may kasama na siyang hotdog. Tingnan nyo sa love, sausage. For only 25,000. Ulit ko na kasi huling araw ko na dito sa Sapa. Bukas na kami aalis ng umaga. So, tara, kain muna tayo. Good morning, guys. We're on the way to get trekking. And it's already 7 a.m. in the morning. It's really cold right now. I know. Sobrang lamig. So, pupunta kaming Viet Trekking to eat our breakfast. So, sa mga hindi nakakaalam, ang Viet Trekking, nag-accept sila ng walk-in breakfast buffet. So, pupunta tayo doon kasi maganda yung view doon. Kaso nga lang, parang kakaulan lang. Ayun o, parang kakaulan lang. So, ayun, kaya sobrang lamig eh, nagda-drop yung temperature. Ito na tayo sa Viet Trekking. Tingnan nyo naman yung fog. Paano tayo naman dito, mag-enjoy. Ayun, puting-puti. Kasi umaambon, parang umuulan siya. So, tara, tanong tayo about dun sa kanila breakfast buffet. Sincha! Good morning! Tayo sa Sapa Viet Trekking. So again guys, pwede kayong mag-walk-in dito. So kahit di kayo dito mag-check-in, pwede nyo ma-experience yung Viet Trekking. Kasi ang Viet Trekking, isa siya sa pinaka magandang hotel dito sa Sapa, Vietnam. Kasi kaharap nyo yung monorail. Kaso nga lang, sobrang maulan ngayon and foggy. They got ticket for breakfast buffet nila. So, mura lang. 150,000 Vietnamese dong per head lang siya. So, parang pumapatak ng 350 pesos lang per head. Tapos, breakfast buffet na. Tapos, pag nasaktuhan yung maganda pa yung view, diba? Ang perfect. Ang mura na nun. Kasi, ano to yung parang 5-star hotel nila dito. We're here inside. Kumuha na ako ng food. Agad nung lugaw. Tadam! So we're back in our hotel. Magpa-finalize na lang kami ng mga gamit. Yung i-aayusin. Actually, ayos naman na. Pero magda-double check na lang. Kasi later, pabalik na tayo sa Hanoi. Kay Boss Line. Doon ako dumiretso. Kasi doon yung mayroon pang ticket. Tsaka meron na siyang free pick up and drop off kung saang hotel ka. So, ayun. Finalize na ng gamit. And baka umikot na lang kami saglit sa labas kung may mabili pa. And then, we're going back to Hanoi around 11:30 a.m. Dito na kami sa pangalawang stopover. Ayun na siya. Wala din masyadong food choices. Paulit-ulit lang din. So, nahihilo na ako sa biyahe. Kaya nag-blueberry smoothies na lang ako. Kami kumakain ng lunch. Yung nikain natin sa Viet Trekking pa. So, ngayon, smoothie na lang muna. At least medyo malapit-lapit naman na tayo sa Hanoi. So, I bought this for only 40,000 Vietnamese dong and masarap siya. So, we're finally here in Hanoi. Pababa na kami ng bus. Finally, after 6.5 hours, right? We're finally here in Hanoi. So, we're just gonna get my luggage and let's go. Kami sa may office nila sa Old Quarter kasi medyo madaming passengers. So, inaasikaso pa nila yung about dun sa free shuttle. So, pinagantay mo na kami dito. And after a few minutes, we're going to our hotel, which is Spoon Hotel in Old Quarter.